Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sadya nga yatang hindi na maglalaho ang nadarama niyang kalungkutan at pangulila sa isang bagay na hindi nagkaroon ng kaganapan at walang pag-asang magkaroon pa ng kaganapan kailanman. Kahit maraming ulit na niyang tinanong ang sarili, iisa ang nakukuha niyang sagot. Walang lalaking makakapukaw sa kanyang damdamin na tulad ng pagkapukaw na naganap sa kanya dahil kay Mr. Malas. Pero pagtitiisan niya ang lahat. Kakayanin niya. Darating din ang panahon, may darating na lalaki sa kanyang buhay na makakaagaw sa pwestong inokupa ni Virgil Vergara sa kanyang puso. Panahon daw ang nakakapagpagaling sa lahat ng uri ng sugat. 2:00 ng hapon. Ate Elaine. Ikaw na naman, naibulalas ni Elaine ng pagbaling ng kanyang pansin. Sa pinanggalingan ng boses, ay ang batang lalaking iyon na naman ang nakita niya. Inasikaso muna ni Elaine ang dalawang babaeng bumibili ng pongkan. Salamat, ani Elaine nang iabot ng isa sa dalawang babae ang kabayaran sa 12 pirasong pongkan. Ano na naman iyan, tanong agad ni Elaine sa batang may taangang plastic bag. Nautusan na naman kasi ako, anang bata na hindi lalampas sa 9 na taong gulang. Sino na naman ang nag-utos sa iyo? At ano na naman iyan? Yon ding dati, anang bata. Kilala mo ba iyon at sunod ka ng sunod doon? Hindi mabait naman kasi siya. Mabait ba? Baka may lagay sa iyo. 50 pesos lang naman. Nakatawa at parang nagmamalaking tugon ng bata. Ikaw nga dyan ang walang lagay sa akin. Ano walang akong lagay sa iyo? Di ba, dinadala ko sa iyo ang ipinapadala noong lalaki. Sino ang may sabi sa iyong dalhin mo sa akin? Ako ba? Hindi yung lalaki. Iyon pala. Ibalik mo na iyan sa nag-utos sa iyo. Ayaw ko nang tanggapin. Hindi ko siya nakikilala. Ayoko nga. At bakit ayaw mo? Kung bawiin sa akin ang 50 pesos. Natawa si Elaine. Kapag binawi sa iyo ang 50 pesos, ibig sabihin ay inuuto ka lamang niya. Hindi siya mabait. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na ni Elaine ang bata. Basta, iiwan ko ito, anang bata. Paglingon ni Elaine ay nakita niyang tumatakbo na palayo ang bata. Hoy! Ang plastic bag nasa ibabaw ng kalumpo ng pongkan. Ayaw man ay napilitan si Elaine na damputin ang plastic bag, isang kahon ang nakapaloob doon. Ilang araw ng ganito. 4 na sunod na araw nang inuutusan ng kung sinong lalaki ang batang iyon. Noong una ay inusisan niya ang bata. Wala namang nasabi sa kanya tungkol sa nag-utos na lalaki maliban sa mukhang mabait at nakakotsing kulay pula. Ang hitsura, pogi raw naman. Kung taga saan, ang sabi ay taga rito rin daw sa bayan nila. Ganoon lamang. Wala nang iba pang impormasyon siyang nakuha mula sa bata. Hindi pa man niya na ilalabas ang kahon mula sa plastic bag ay natitiyak ni Elaine na ang laman ng kahon ay 3 pulang rosas na naman. Tulad ng 3 na una. Umupo si Elaine. Inilabas niya ang kahon. Tama siya, bulaklak na naman iyon. Ngunit, titig na titig si Elaine sa bulaklak. Hindi iyon tulad ng 3 na una. Ibang uri ng bulaklak. Kaibhang agad na nagpasikdo sa kanyang dibdib. Orchidyas ang bulaklak na laman ng kahon. Orchidyas. Inayos sa makasining at eleganteng pamamaraan. Naiiba nga kaysa 3 na una. Ngunit hindi maaaring magkamali si Elaine. Dahil minsan ay nakatanggap na siya ng ganitong klase at uri ng orchidyas. At sa ganito ring ayos. Pareho-pareho. Paano siya magkakamali ay minsan, sa loob ng 1 linggong straight, ay ganitong-ganito ang natanggap niyang bulaklak na mula kay Mr. Malas. Kay Virgil Vergara. Elaine? Parang walang narinig si Elaine. Parang hindi niya pansin ang paligid. Hoy! Para kang natukan ng ahas dyan, ani Aling Inyang. Ano po yun, Aling Inyang? Bakit ka ako para kang natukan ng ahas dyan? Umiling si Elaine.
Ano iyan, ani Aling Inyang? Bulaklak na naman? Kanino galing? Hindi sumagot si Elaine. Tumindig siya. Uwi muna ako, anya. Abay, ano ba ang nangyayari sa iyo? Wala po, ani Elaine. Uwi muna po ako. At kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na muna. Parang matamlay ka eh. Grabing koinsidensya. Parang hindi ka panipaniwala. Pero ang isiping iyon ay nagpasidhing lalo sa nadaramang pangulila ni Elaine. Pinipilit nga niyang kalimutan si Virgil Vergara ay heto at nakatanggap pa siya ng makakapagpaalala sa kanya sa lalaking iyon. Kung sa bagay ay hindi naman nawawaglit sa kanyang alala si Mr. Malas. Kahit pinipilit niya, kahit nililibang niya ang sarili, kahit siya na nga mismo ang nagbubuyo sa sarili upang mapabaling ang kanyang pagtingin sa ibang lalaki. Ngunit bakit parang wala siyang kakayahang limutin si Virgil Vergara? At tuloy ngayon ay nag-iisip siya. Si Virgil Vergara ba at ang lalaking iyon na ilang beses nang nagpapadala ng bulaklak sa kanya ngayon ay isang tao lamang? Hindi maaari. Bakit ba niya paaasahin ang sarili? Si Virgil Vergara ay maaaring may asawa na ngayon. Kung tinangkaman yon na makipaglapit sa kanya ay dahil lamang siguro sa katotohanan. Si Virgil Vergara ay isang lalaki na tulad ng marami ay mapaglaro lamang. Marahil ay pinagbalakan siya ni Virgil Vergara na laruin, bolahin. Pero hindi naganap dahil sa mga pangyayari. Koinsidensya lamang iyon. Maaaring may pagkakatulad ang flower arrangement brochures ng flower shop na noon ay suki ni Virgil at ng suking flower shop ng estrangherong lalaking nagpapadala ng bulaklak sa kanya ngayon. At hindi imposible na ang dalawang lalaki, dalawang tao, ay magkapareho ng taste. Mr. Malas, hanggang ngayon ba naman ay perwisyo ka pa rin sa buhay ko? Bakit hanggang ngayong hindi na tayo nagkikita ay may kakayahan ka pa ring dulutan ako ng sama ng loob? Dapat lamang ba makilala niya ang estrangherong lalaking iyon? Dahil ayaw na niyang mag-isip. Pag-iisip na humahantong lamang sa walang patid na pangulila niya kay Virgil Vergara. Sumunod na araw, hindi naghatid ng bulaklak sa kanya ang bata. At nang sumunod na mga araw pa, bagay na lalong nagpalalim sa mga isipin ni Elaine. Elaine, ano ba ang ihahanda natin sa kaarawan mo? Naghahapunan sila ni Aling Inyang. Ano po yun? Huwag mong sabihing nakalimutan mong kaarawan mo na sa Sabado, Elaine. Hindi po. Ano, may plano ka ba sa kaarawan mo? Wala po. Ano ang ihahanda natin? Hindi naman po kailangang maghanda pa. Hindi naman po ako bata. Bakit naman? Dati-rati kahit pansit ay pinagsasaluhan natin. Okay po, magpansit tayo. Hindi ka ba mag-imbita? Ay naku, hindi po. Sino imbitahin ko? Ang mga manliligaw mo? Manliligaw? Hindi po. Siya, dagdagan na lang natin ang iluluto. Para mabigyan natin ang mga kasamahan natin sa palengke. Pero huwag na ninyong ipagsabi na birthday ko sa Sabado. Ikaw ang bahala. Biyernes ng gabi. Bukas ay kaarawan na ni Elaine. 23 taong gulang na siya. Tapos na silang maghapunan ni Aling Inyang. Nanonood sila ng telebisyon. May kumatok sa pinto. Ako na po magbubukas, ani Elaine. Tumindig siya. Binuksan ang pinto. Ate Elaine. Ano ang ginagawa mo rito? Pagulat na tanong ni Elaine. Inutusan na naman ako noong lalaki, anang bata. Ano na naman iyan? Iniabot ng bata ang hawak na plastic bag kay Elaine. Hindi iyon kinuha ni Elaine. Nasaan ba ang nag-utos sa iyo? Ewan ko. Umalis na yata. Ibalik mo na iyan. At mula ngayon, huwag ka nang susunod sa iniutos sa iyo ng lalaking iyon. Napakamot sa ulo ang bata. Huli na raw ito. Anong huli na? Ewan ko ate. Basta ang sabi sa akin ay dalhin ko ito sa iyo. Ayoko. Ibalik mo na iyan. Pasikmat na sabi ni Elaine sa bata. Pasensya ka na pero magsasara na ako. Hindi nakahuma ang bata. Naisara na ni Elaine ang pinto. Bakit hindi mo kinuha? Ay naku, Nana Inyang, hindi ko siya nakikilala. Naaasar lamang ako. Wala naman yatang masamang intensyon sa iyo yung lalaki. Bakit ayaw magpakilala? Maya-maya ay may kumatok na naman sa pinto. Padarag na tumindig si Elaine. Binuksan niya ang pinto. Walang tao siyang nakita. Pero naroon sa lapag ang plastic bag na mailamang kahon.
Napilitan tuloy si Elaine na damputin ang plastic bag na iniwan ng bata. Ano iyan? Naisahan ka ng bata ano? Nangingiting sabi ni Aling Inyang. Walang ingat na inihagis ni Elaine ang tangang plastic bag sa ibabaw ng mesita. Bulaklak na naman siguro iyan, pakli ni Aling Inyang. Nang aasar talaga ang lokong iyon. Pero teka. Kinuha ni Aling Inyang ang plastic bag sa ibabaw ng mesita. Inilabas mula roon ang kahon. Abay parang hindi naman ito kahon ng bulaklak. Nakabalot pa. Pang-birthday pa ang balot, tingnan mo. Naka-gift wrap nga ang parihabang kahong iyon. May nakasulat na, Happy Birthday, Elaine, ani Aling Inyang. Natigagal si Elaine. Paano nalalaman ng estrangherong lalaking iyon ang kanyang kaarawan? Siya buksan muna, ani Aling Inyang. Ayaw ko nga buksan. At bakit ayaw mo buksan? Nagtataka ako. Paano niya nalamang birthday ko? At itong tirahan natin, paano natunton nung bata? Batang palengke iyon. Oo nga, pero mabuti pa ay buksan mo na ito. Malaman kung ano ang regalo ng estrangherong lalaking iyon sa iyo. Muling inilapag ni Aling Inyang ang kahon sa ibabaw ng mesita. Ako magpapahinga na, Elaine. Hindi mapakali si Elaine. Gusto niyang ituong mabuti ang pansin sa palabas sa telebisyon. Ngunit hindi naman niya maiwasang sulyapan ang kahon sa ibabaw ng mesita. Kahon ng regalo. Birthday gift para sa kanyang estrangherong lalaki. Paano nga nalaman ng lalaking iyon ang kanyang kaarawan? Kilala nga kaya niya ng personal ang ayaw magpakilalang lalaki. Tulak na kuryosidad ay ipinasya niyang kunin ang kahon. Matagal niya iyong tinitigan. Pagkuhay sinimulan niyang alisin ang wrapper niyon. Hanggang mulagat na mulagat si Elaine nang tumambad sa kanyang paningin ang laman ng kahon. Folding umbrella. Kulay berde. Halatang hindi bago at gamit na. Payong. Payong niya iyon. Ang kanyang payong na Virgil. May malapad na kulay puting card na nakapatong sa payong. Doon ay may nakadikit na isang bulaklak ng orchidyas, bandang itaas ng kanang bahagi. Nakatambad sa mga mata niya ang mensaheng nakasulat sa card. Lumamlam ang mga mata ni Elaine. Si Virgil Vergara. Si Mr. Malas. Ang estrangherong lalaki. Anang nakasulat sa card. Maligayang kaarawan, Elaine. Ang swerte, mabuti man o masama ang pagdating nito, ay nakatakdang maganap at matupad. Ngunit huwag mo agad sabihin kung ito'y mabuti o masama habang ito'y papalapit pa lamang. Sapagkat ang swerte ay nagiging masama lamang kung hindi ito nabibigyan ng pagkakataong ipamalas ang lahat ng kabutihang kaya pa nitong ihatid. Gaya ng nakatakda, ang panahon ang naghahari sa tadhana. Ang tadhana ang naghahari sa swerte. At kapag ang tatlong ito ay nabigyan ng pantay na pagkakataong gumanap sa iyong buhay, saka lamang darating ang kaligayahan at kaganapan upang yakapin ka, habang buhay. Ngunit hindi ito mangyayari hanggang hindi mo ako isinasama sa piling ng tatlong iyon. Mr. Malas, parang inilipad ng kung anong makapangyarihang ipu-ipo si Elaine. Parang biglang naglaho ang paligid. O siya mismo ang naglaho sa kapaligiran. Nakatutok, walang kurap ang kanyang mga mata sa card at payong. Sa mga mata niya ay may kumislap. Butil ng luhang dumungo doon. Naglambitin sa kanyang pilik mata. Hanggang bumagsak, dumaloy sa kanyang pisngi. Virgil, ano ang ibig sabihin nito? Walang malamang isipin si Elaine. Sa karamihan ng umahong mga katanungang sa kanyang isip ay hindi niya malaman kung ano ang unahing isipin. Ang prominente sa isip niya, ano ang pakay ni Virgil Vergara? Ano ang ibig sabihin nito? Makikipaglapit ba sa kanya si Virgil Vergara? Para ano? Ang laruin lamang siya. Bakit? Ano ba ang laman ng kahon, Elaine, na itanong uli ni Aling Inyang? Hindi mo ba binuksan? Muling umiling si Elaine. Nasaan? Andyan lang po, ani Elaine. Pero pagkawikan niya yon ay iniwan niya si Aling Inyang. Nagpunta siya sa banyo. Hanggang tanghali lang tayo magtitinda, Elaine. Para makaluto tayo ng pansit bago mag-alas 4, sabi ni Aling Inyang nang lumabas si Elaine sa banyo. Opo, Nana Inyang. Ako na lang ang pupunta sa pwesto natin. Dito ka na lang. Mamaya ay magsisimba ka, hindi ba? Oo nga pala. Maligayang kaarawan, Elaine, sabi ni Aling Inyang. Salamat po, Nana Inyang. Maya-maya pa ay lumabas na ng apartment si Aling Inyang. Ramdam na ramdam niya ang pananamlay ni Elaine.
At alam niya na nagsinungaling ito. Alam niya, binuksan ni Elaine ang kahon. Dahil ang wrapper niyon ay nakita niya sa basurahan. Napapailing pero may nadaramang sigla si Aling Inyang. 9:00 ng umaga. Tinapos na ni Elaine ang pagdarasal niya. Tumindig na siya. At lumakad palabas ng simbahan. Walang tao sa loob ng simbahan maliban sa kanya. Malapit na siya sa pinto ng simbahan nang may pumasok na isang lalaki. Ngunit hindi iyon pansin ni Elaine dahil nakatungo siyang naglalakad. Nakalimang hakbang lamang ang lalaki papasok sa loob ay huminto na ito. Doon mismo sa daraanan ni Elaine. Kahit nakatungo ay naramdaman ni Elaine na may tao sa harapan niya. Nag-angat siya ng mukha. Maganda ang tindig ng lalaki. Maamo ang mukha. May malalagong kilay na bumagay sa nangungusap na mga mata. Matangos ang ilong. Katamtaman ang kapal ng mga labi. Nakangiti. May malalim na puyo sa magkabilang pisngi. Happy birthday, Elaine, sabi ni Virgil Vergara. Hindi makahuma si Elaine. Tigagal siya. Lumapit si Virgil kay Elaine. Kumusta ka na, Elaine? Ano ang ginagawa ninyo rito? Nula sa bibig ni Elaine. Ninyo. Ako lang ang kaharap mo, Elaine. Nag-iisa ako. Ang ninyo ay pangmaramihan. Kahit pang-isahan. Alright, nakangiti pa ring sabi ni Virgil. Ihahatid na kita. Napapalunok si Elaine. Umiling siya. Huwag na po. Kaya ko umuwing mag-isa. Please huwag mo naman akong pupuin ng husto. Walang dahilan upang ganyanin mo ako. Bata pa naman ako. Hindi na pinansin ni Elaine ang sinabing iyon ni Virgil. Humakbang na siya. Hinayaan siya ni Virgil. Bagamat umagapay ito ng paglakad sa kanya. Elaine, ihahatid kita. Dahil marami akong gustong sabihin sa iyo. Huwag na po. Ayoko. Wala naman akong kaugnayan sa inyo para magkaroon ng dahilan na ihatid ninyo ako. Wala rin naman tayong dapat pag-usapan. Marami, Elaine. Tulad ng pagpapakita kong ito sa iyo. Ang pagpapadala ko ng bulaklak sa iyo. Ang pagsasauli ko ng payong mo, ani Virgil. At kahulugan ng lahat ng iyon at ang kahulugan ng isinulat ko sa card na kalakip ng payong mo. Hindi po ako interesado. Sabay umalis si Elaine. Hinayaan ni Virgil na makalayo si Elaine. Pero nangusap ito. Binigyan ba kita ng isang palaisipan, Elaine? Palaisipan? Marami. Maraming palaisipan ang idinulot sa kanya ng pagtatagpo nila ni Virgil Vergara mula pa noong unang pagkakataong iyon. Hindi kumibo si Elaine. Hindi rin siya lumingon. Palabas na siya ng pinto ng simbahan. Ako man ay nagkaroon ng palaisipan nang makatagpo kita, Elaine. Pero nasagot ko na iyon. Mahal kita, Elaine. Napahinto sa paghakbang si Elaine. Yes, Elaine, pag-ibig ang dahilan kaya pinagtagpo tayo ng tadhana. Pag-ibig ang dahilan kung bakit kakaiba ang nangyayari sa tuwing magsasalubong ang landas natin noon. Pag-ibig, Elaine. Ikaw at ako. Lumingon si Elaine. Lumarawan ang tuwa sa mukha ni Virgil. Talaga bang isa ng katuwaan sa iyo ang paglaruan ako, nula sa bibig ni Elaine. Maawa ka sa akin. Pagkasabi niyon ay nagtatakbo na si Elaine palabas ng simbahan. May asawa ka na nasa isip ni Elaine. Ngunit hindi nakalayo si Elaine. May pumigil sa braso niya. Kamay ni Virgil. Nasa bungad na sila ng simbahan. Nagpiglas si Elaine. Please. Gusto ko nang umuwi, mahinang nulas sa bibig ni Elaine. Iuwi kita. Ayoko. Kailanman ay hindi ko inintensyong paglaruan ka, Elaine. Kaya hayaan mo magpaliwanag ako. Malinaw naman. Noon, dahil hindi mo pa ako kilala, hindi ba't ganoon ang binalak mo? Dahil sa pagpapadala ko ng bulaklak sa opisinang pinagtrabahuhan mo? May nobya ka noon. Hindi ko itinatanggi. At ngayon, ang ginawa mo. Ginamit mo pa ang isang bata. Kung hindi mo intensyong paglaruan ako, bakit mo gagawin iyon? May asawa ka na. Sino ang may sabi? Sino nga ba? Iyon ang alam ko, ani Elaine. Malinis ang intensyon ko sa iyo, Elaine. Kahit noon. Lokohin mo ang sarili mo. Wala akong niloloko, Elaine. Bitiwan mo ako. Binitiwan ni Virgil si Elaine. Now, pakinggan mo ako, pwede? Nagmamadali ako. Kaya pwede ba? Pakiusap lang, hayaan mo na ako.
Hindi na nagpilit si Virgil. Hinayaan na nitong makalayo si Elaine. Sa susunod na kabanata, inaasahang muling magtatagpo sina Elaine at Virgil, ngunit sa pagkakataong ito ay dala na ni Virgil ang buong katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Mabubunyag din kung ano nga ba talaga ang dahilan ng biglaang pagkawala ni Virgil noon at kung may pag-asa pa ang pagmamahalan nilang sinubok ng panahon at damdamin. Kaya abangan natin,